What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So, ngayong araw na to, nandito tayo ngayon sa Coin Bureau kung saan meron tayong heartbreaking na balita. Isang lesson nito, lalong-lalo na sa ating mga retail investor, na kahit yung mga malalaking companies talaga, kahit yung malalaking mga shareholders, investor talaga is kakaroon ng ganitong klase ng mga nangyayari sa kanila, lalo na yung pagbili ng mataas, ibebenta ng mas mababa, no? So, hindi perfect talaga. Kailangan talaga aralin natin yung ating binibili. Kailangan natin is maging aware tayo sa kung ano yung pwedeng mangyari sa market. At dapat meron tayong risk management. Sa ngayon, ito yung ginawa nila. No? So, basahin muna natin yung balita. No? So, sabi nila dito, sabi ng Coin Bureau, no? Breaking, Satsuma shareholders vote to liquidate all 668 Bitcoin. Mga konti lang naman to, no, in terms of sa laki ng market, no. Pero return the cash and delist from the London Stock Exchange against the board's own recommendation. The Bitcoin Treasury Company is sitting on unrealized losses of roughly 40,000 ano ba tong ano nito, unit yan, no, per coin, no. So, isang balita to na marami talagang dapat pag-isipan, lalo na kung investor ka o nagbabala ka pa lang na magsimula. Imagine mo, isang kumpanya na nakalipong na nakapag-likom na sila ng halos nasa sa nabasa ko 218 million para bumili ng Bitcoin bilang bahagi ng kanilang strategy. Talagang bullish, mukhang confident, long term, no? Pero ngayon nagdesisyon na, no? Sumuko na yung shareholders na. Ibenta yung kanilang 668 na Bitcoin at talagang umalis na sa London Stock Exchange, no? Dito na pumapasok yung importanteng tanong. Ano ba talaga yung nangyari? At higit sa lahat, ano yung aral ng mga mapupulot natin dito bilang ordinaryong investor? Hindi lang ito kwento ng isang kumpanya, kwento rin ito ng napakaraming retail investor na paulit-ulit na ginagawa yung parehong pagkakamali. Kapag kasi tumataas yung Bitcoin, biglang dumadami yung gustong bumili. Kapag nasa news, kapag puro green candle, kapag lahat ng influencer nagsasabi na to the moon, yan. Doon pa lang maraming pumapasok. Pero kapag bumagsak, kapag puro pula na yung chart, kapag puro takot na ang nasa social media, doon naman sila nagbebenta. Ang tawag doon, buy high, sell low. Isa to sa pinakamahal na leksyon sa investing. Maraming nagsasabi, sayang kung alam ko lang. Pero ang totoo, hindi naman sila natalo dahil bumaba ang market. Natalo sila dahil yung emosyon ang naging basya nila sa desisyon. Takot, greed, FOMO, panic, no? Yan yung tunay na kalaban. Ganito rin ang nangyari sa maraming retail investor. Kapag ang Bitcoin ay nasa all-time high, biglang may mga kaibigan na magsasabi, magtatanong sa'yo, paano ba bumili? Paano gumawa ng account? Gusto ko rin yan. Pero nung mababa ang presyo, halos wala interesado. Yun yung psychology ng market. Hindi lang sa retail investor yung nagkakamali, pati malalaking kumpanya, institution, pati mga hedge fund, walang pinapaboran yung market. Hindi mahalaga kung milyonaryo ka, hindi mahalaga kung kumpanya ka. Kapag mali yung strategy, pwede ka pa rin malugi. Ito yung dahilan kung bakit mahalagang pag-aralan ng binibili. Maraming bumibili ng Bitcoin pero hindi nila alam kung bakit. May bumili kasi trending, may nagsasabi na hindi investment thesis ang sabi nila, no? Kung hindi mo alam kung bakit mo binili yung isang bagay, no? Hindi mo rin malalaman kung kailan dapat hawakan. At hindi mo rin alam kung kailan dapat ibenta. Kaya konting pagbaba lang talaga magpapanik ka. Kaya dapat isipin natin 'to, no? Kung bumibili ka ng negosyo, ibebenta mo ba agad dahil may na yung kita ngayong buwan? Siyempre hindi. Titingnan mo long term. Ganito rin dapat tayo mag-isip pagdating sa investment. Isa pang malaking pagkakamali yung pagbili dahil natatakot tayong maiwan, FOMO. Diba? Fear of missing out. Kapag nakita mong kumikita na yung kaibigan mo, yung kakilala mo, katrabaho mo, biglang gusto mo na rin sumabay. Pero madalas, kung kailan ka bumibili, yun na pala, malapit na pala yung correction o yung pagbaba ng market. Pagkatapos bumagsak, sasabihin mo, scam yung crypto. Diba? Bitcoin, wala na. Deads na. Going to zero na yung Bitcoin. Pero yung totoo, hindi yung asset yung nagiging problema mo . Ang timing at emosyon ang problema.
May kasabihan nga dito sa investing, the market transfers money from impatient to the patient. Napakasimple pero napakalalim. Hindi palaging panalo yung matatalino. Madalas yung panalo talaga yung mas disiplinado. So ano yung dapat natin tandaan dito as a beginner? Una, huwag bumili lang ng dahil uso. Aralin muna natin kung ano yung asset. Ano ba yung gamit nito? Baka naman yung token na binili mo, wala naman talagang gamit, hype lang, meme lang. No? Tapos ina-expect mo, i-hold mo habang buhay o i-hold mo ng mga matagalan. Pag nakita mo kumita ka na at gusto mo talaga maglaro sa mga meme coin, so dapat alam mo pa rin yung risk ng binibili mo. Hindi pwedeng basta ka lang bili, tas hayaan mo na lang, alam mo naman meme coin, walang use case. Tapos ina-expect mo na magtuto the moon. Diba? Pagka times 100. No? Dapat yun ang inaaral natin. Pero, ang advice ko pa rin, huwag kayo magsimula sa mga meme coin. No? Magsimula kayo doon sa mga established. Kung pagdating sa crypto, Bitcoin, doon muna kayo. Huwag muna kayo pumunta doon. Hayaan nyo muna yung malalaking kita. Sa kanila na yun. Sige, kumita sila ng ganyan. Experience muna yung market. After nun, pag alam nyo nga meron na kayong sapat na pondo para sa Bitcoin, 1% or 10% ng inyong total capital, yun, pwede nyo gamitin, laruin nyo sa mga meme coin at sa ibang mga asset. So, sa ibang mga crypto asset. Tapos, kailangan malaman ninyo kung ano yung gamit noon, ano ba yung risk, ano yung dahilan kung bakit ito binibili ng mga tao. Pangalawa, magkaroon ng plano bago bumili. Hindi pagkatapos bumili. Dapat alam mo na magkano dapat ang ilalagay mo. Hanggang saan yung risk mo at kailan ka lalabas. Kailangan alam mo kung kailan ka magte-take profit, kailan ka magka-cut loss. Oy, pag bumaba ng 20% yung aking asset, cut loss na ako. Oy, kapag tumaas na yung profit ko ng 50%, take profit na ako. Oy, kukunin ko na yung kalahati ng kapital ko. Ganun. No? So, dapat alam natin kung paano. At least, nakabudega ka na, meron ka ng na-save dun sa iyong kapital. So, okay na yun. Kung ilan yung matira, kung saan man papunta yun, hayaan mo na yun. No? Pero kung siyempre, kung nakita mo naman yung pinaka-target mo is talagang nag-times 10 na, kunin mo na. No? So, ano pa bang point na kailangan pa mong mag-times 100? Wala namang ganun. Ilan lang yung nakakagawa nun. Talagang tsambahan yun talaga. Or kundi man, mga insider din mismo yun. Mga developer din mismo yun. No? Huwag ilagay yung pera. Pangatlo, huwag ilagay yung perang kailangan mo bukas. Invest only what you can afford to lose. Ito yung dahilan kung bakit marami talaga napipilitang magbenta sa pinakamababang presyo. Hindi dahil gusto nila benta ng mababa, kahit naman itong Satsuma, no? Pero dahil siguro meron silang pangangailangan, may kailangan silang mga bayaran, mga dividends, mga investor, kailangan nila ng kapital. So, kailangan talaga nila magbenta, no? So, tayo, kailangan ganun din tayo mag-isip, no? Kailangan, ang ilalagay lang natin dito is yung mga perang sobra natin, hindi yung next week, kailangan na natin pambayad ng kuryente o kung ng panggastos. So, hindi magandang practice yun. Pangapat, kontrolin ang emosyon. Hindi lahat ng green candle ay opportunity. At hindi lahat ng red candle ay disaster. Minsan, normal lang ang volatility. Panlima, magkaroon ng mahabang pananaw. Kung naniniwala ka sa isang asset, hindi dapat bawat galaw ng presyo paiba-iba yung decision mo. No? Isa pang magandang strategy para sa beginners dollar cost averaging. Sa halip na isang bagsakang pagbili, unti-unti kang bumibili. Hindi mo kailangang hulaan ng pinakamababa o pinakamataas sa presyo. Mas nababawasan yung emotional decisions. So, balikan natin yung Satsuma technology. Hindi natin alam ang lahat ng dahilan kung bakit nila binenta yung kanilang Bitcoin. Maaaring may mga business reasons, maaaring may pressure mula sa shareholders, maaaring gusto nilang baguhin yung direksyon ng kumpanya, pero isang bagay yung sigurado. Pinapakita nito kung na kahit malaking company, hindi immune sa mahihirap na desisyon. No? At ito rin ang dapat natin tandaan. Huwag isipin na dahil malaking kumpanya, automatic, tama na sila. Nung nakaraan, may mga malalaking company rin nagkamali. May malalaking bangko rin na bumagsak. May malalaking hedge fund rin na mga nalugi. Sa market, pantay-pantay ang lahat. Kaya sa susunod na makakita ng mga ganitong balita, huwag agad gayahin. Huwag agad matakot. Huwag agad ma-FOMO. Tanungin mo muna yung sarili mo, ano ba yung plano ko? Ano yung time horizon ko?
At naintindihan ko ba talaga yung binibili ko? Sa uli, no? Hindi ang market yung kalaban, hindi rin ang Bitcoin. Ang pinakamahirap talunin, ang sariling emosyon. Kapag natutunan mong kontrolin yung takot at kasakiman, greed, no? Mas malaki ang tsansa ng mas malaking tsansa mong maging matagumpay bilang investor. Hindi man kaagad pero mas matagal at mas matatag. Kung may natutunan ka sa video na to, huwag kalimutang i-like, i-share para sa mga marami pang Pilipino ang matutong mag-invest na may kaalaman. Hindi dahil lang sa hype, no? Maraming salamat sa inyong panonood at syempre makita kita na tayo sa arena. Game on!